Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Merong magandang balita dito dahil gumawa na naman, pumirma si PBBM ng bagong batas, Republic Act number 11981 at Republic Act 11982. Lahat ito sa kapakanan ng mga Filipinos, lalo na sa may edad. Narito ang ulat, atin panoorin. President Ferdinand Marcos Jr. on Monday, February 26, signed into law Republic Act or RA 11981 or the Tatak Pinoy Act and RA 11982 granting benefits to octogenarians and nonagenarians. The signing was held at the ceremonial hall in Malacanang and witnessed by key palace officials as well as leaders of both the Philippine House of Representatives and the Senate. The grant of benefits to Filipino octogenarians expands the coverage of RA 10868 or the Centenarians Act of 2016 to include all Filipinos, whether residing in the Philippines or abroad, to be a recipient of a cash gift worth 10,000 pesos upon reaching the age of 80 and every 5 years thereafter or until the age of 95. The President explained the expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion and in the Philippine culture. We do, after all, stand on the shoulders of these giants. But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is the support infrastructure that every society owes to its graying population. Our fellow countrymen have divided views regarding the passing of this law. Alright, so maganda ang naidagdag ni PBBM. Yan kasi ay isa ng batas noong 2016. Pero ngayon mayroon siyang idinagdag na di ba noon ay 80, 90 to 100 lang. Ngayon ay mayroon ng in between 85 years old, 95 years old. So may nadagdag. At hindi lang yan. Lahat ng Pilipino na nakatira sa ibang mundo, basta't ikay Pilipino, sa ibang bansa rather, ay makatanggap ka pa rin ito. Ang maganda nga ay nadagdagan, di ba? Noon ay 80, 90 and 100 lang na edad. Ngayon ay mayroon ng kalagitnaan. 85, 95 years old ay makakatanggap na rin. Kaya maganda siya at meron pang isang Republic Act na pinirmahan niya. Ito yung palakasin natin ng ating local products para pwede na tayong makatapat sa mga kompetisyon ng ibang bansa katulad ng China. Pero dito pakinggan muna natin ang iba't ibang sarit-samot mga reaksyon ito ng mga senior citizen natin na nakarinig ng mga balitang ito. Di gaya ko, biyuda na ako. Di makakatulong yung pambili ng bigas, pambili ng ulam, pantulong sa apo. Maaga pa lang dapat ibigay na nila, ganun. Kahit hindi naman kami naghahanap ng pag mabot kami ng 60, kahit 10K lang, okay lang eh. Dapat, pagdating na lang ng 60, kasi pabata ng pabata yung namamatay ngayon eh. Hindi. Yung edad na 60 ay mayroon namang mga benefits, di ba ngayon, dahil sa mayroong mga discount kapag mayroon kang dalang citizen card. Lahat ng, kahit kakain ka ng Jollibee, McDonald's, bibili ka ng medisina, lahat ng bibilhin mo ay may discount kapag sasapit ka na ng edad na 60. Kaya maganda pa rin yan ang mga programa. Pero para sa akin ay wala na eh. Mababa na kasi ang lifespan ng tao ngayon. Kaya dapat pag makarating ka sa 60 ay meron ka ng reward as an old citizen or senior citizens of the Philippines. At ibaba yung edad na coverage niyang cash gift na yan from 60, 70 pataas. Diba? Ibaba siya kasi nag-umpisa sa 80. Ako, hindi na ako aabot pa ng ganyang edad. Si Duterte, 84 na eh. Makatanggap si Duterte niyan. Yung ama ko nga, namatay sa 60 anyos eh. So, ibig sabihin, ako ay hindi na ako siguro aabot ng puwera ng 60. Kasi yung father ko ay, ang edad niya ay hanggang 60 lang eh. Ganyan kasi yan, kung lahi kayo ng matagal mamatay, matagal talaga kayong mamamatay.
ganyan kasi yan, genetics yan. Kaya yung mga nonagenarian, octogenarian, ay mahirap nang marating na edad yan eh. Pero anyway, good news pa rin dahil dinagdagan ni PBBM ang incentives. Dinagdagan yata ang halaga na ibibigay na pera. Kaya wish ng mga tao ay agahan ang pagbigay kasi gagamitin ngayong Pasko. Okay, balik tayo sa mga reaksyon ng ating mga kababayan. Lang nakulang po yun. Kung tutuusin. Kasi pag 80, halos hindi na yun trabaho at saka marami ng gamot. President Marcos also signed into law the Tatak Pinoy Act. The said law upholds inclusive economic growth and development in the country by encouraging, supporting, and promoting the production and offering of local products and services of increasing diversity, sophistication, and quality by domestic enterprises that are globally competitive. Ito ang maganda dahil mayroon ng suporta sa gobyerno ang mga local products. Kasi ganyan talaga, dapat mag-export tayo eh. Dapat mag-compete tayo, magipag-compete sa... Lalo na diyan sa China, na halos lahat ng kinakain natin dito sa Pilipinas ay China na rin. Imagine noodles, made in China. Diba, mga biscuits, mga candies, mga dilata, made in China. Eh bakit hindi tayo gagawa ng sariling atin at mag-export naman tayo para kikita? Ang maganda ay suportado ng gobyerno ang mga programang ito. Mag-umpisa ngayong susunod na taon yata kasi ngayong December lang ito pinirmahan na batas. So yan ang maganda. Mayroon ng mga produkto na made in Philippines na pwedeng i-export natin kapag meron na tayong surplus, kapag marami na ito. Kaya kudos pa rin kay PBBM. Magandang batas pa rin, at least mayroong nadagdag na kabutihan na maganda para sa taong bayan. Okay, patuloy tayo sa video. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Yan. It's not about simply slapping labels on goods and services, but showing their provenance proudly that they are gawang Pinoy. Ayan, yan ang maganda dahil standardized na. Ibig sabihin, lalong pinaganda natin ang ating produkto with quality para marinig tayo ng ating mga kapitbahay, kapitnasyon. Sabi nga ni PBBM, isampal sa mga muka ng mga natin, ang ating mga exports. Kasi tayo nang tinambakan ng mga imports mga imported goods galing ng Indonesia, Malaysia, ng Vietnam, bigas yung sa Vietnam and then China, lahat ng nakalalason ng mga pagkain narito ini-import sa atin Kaya dapat ban na yung China na yan. Kasi kalaban bakit tatangkilik pa tayo ng produkto nila? Hindi, kung kulang tayo ng bigas, magtanim ng maraming bigas, di ba? Dapat suportahan ng gobyerno ang mga farmers. At kung ano man ang kulang sa atin ay yun ang bigyan ng focus, di ba? Pero sa panahon ni PBBM ay mabibigyan na ng pansin ang mga pagkukulang ng ating government officials nung mga nakaraang administrasyon. Alright, so kung ano mang inyong i-comment, ay feel free to comment in our comment sections. Mga katiyats, mga kababayan, ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.